ng Diyos ang taos-pusong panalangin ng bawat isa sa atin. At ang kanyang sagot ang pinakamainam na sagot. Isipin po natin, di ba, na ang Panginoon, alam niya yung ating bawat kinabukasan. At alam niya kung ano yung makabubuti sa atin. At yung pinakamainam lagi yung ibinibigay niya para sa atin. So, tinatawag ka upang malaman ang pag-ibig ng Diyos. Iyon lang ang kailangan mo. Kapag mas kilala mo siya, mas magtitiwala ka sa Kanya at mas magkakaroon ka ng kapayapaan habang naghihintay sa Kanyang pangunguna at interbensyon. Ituon mong iyong mga mata sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig, mga pangako at sa mga parang Kanyang pinangunahan sa mga nakaraang pagsubok. Sa lahat po ng pagsubok ba na iyong naranasan? Nagkulang ba ang Panginoon sa bawat isa sa atin? Di ba hindi? Hanggang ngayon, buhay pa din tayo. Yung pa lang po ay patunay na ang Panginoon po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Kaya lagi lang po natin ituon yung ating pananampalataya sa Panginoon at ang ating mga mata sa Kanya. Alam ng Diyos yung inaharap natin, iniingatan niya po yung bawat isa sa atin at maaring hindi siya sumagot ngayon sapagkat may mas mabubuti pa siyang tugon, hindi pa yung tamang panahon. Kaya huwag po muna tayong magmadali. Huwag tayong maging mainipin sa ating pagdarasal sa Panginoon. Maaring hindi ka pa handa para sa Kanyang plano ngayon o may iba pang mga pangangailangang hindi mo naiisip. Ayan. Baka naman yung prayer mo ay hindi mo pa naman kailangan ngayon. May mas mahigit ka pang pangangailangan. Baka naman ay ito alay kagustuhan mo at hindi mo pa pangangailangan. Maaring pahintulutan niya ang isang bagay sa iyong buhay na siyang magiging daan upang maabot ang iba na hindi sana maabot sa ibang paraan. Maraming bagay ang mangyayari na maunawaan lamang natin sa langit. So, mysterious po talaga ang Panginoon. At malalaman po natin siya kapag na-meet natin ang Panginoon at ma-ask natin siya doon sa langit. Sa tandaan natin lahat na hindi po dumating ang Panginoon si Jesus dito sa lupa upang tayo ay maging komportable ang buhay, di ba? Sabi niya nga sa John 16 verse 83, yung laman noon, sinabi niya, di ba, na magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa mundong ito. So, asahan na po natin talaga na meron tayong mga obstacles na kaharap natin. Na kapag tinanggap natin yung Panginoon, ay hindi po tayo parang hindi magiging hayahay ang buhay natin at marami talaga tayong mararanasang mga pagsubok. Madalas niyang ginagamit ang mga pagsubok upang turuan tayo ng maaral na mahalaga sa paglago ng karakter at kaligtasan. Sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Sa bawat hirap po natin na naranasan ngayon, ay mapapalitan po iyan ng kaluwalhatian na walang hanggan pagdating ni Jesucristo. Sa halip na hilingin sa Diyos na alisin ang mga pagsubok, hilingin sa Kanya na tulungan kang lumago at matuto mula sa mga ito. Huwag po tayong magreklamo sa mga pagsubok natin. Tinuturuan po tayo na huwag tayong magreklamo sa mga pagsubok na kinakaharap natin kasi makakatulong to siya sa ating paglago. At ang hilingin lang natin sa Panginoon ay tulungan tayo na lumago gamit itong mga pagsubok na ito. Ang pinakamalaking pangailangan natin ay hindi lamang ang mga pangailangan na ating ipinapanalangin. Bagaman kadalasan ay totoo ang maito, ang pinakamahalagang pangailangan natin ay makilala ang Diyos. Kapag mas kilala mo siya, mas nagtitiwala ka at mas hinahayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Ngayon po ay tinatawagan tayo ng Diyos na manalangin at hanapin po siya, ang kanyang presensya, ang kanyang plano at kanyang panguna. At sa ating paghanap sa kanya, ay bago po tayo manalangin sa Panginoon, ay hanapin muna natin yung may iba po kasi na parang lost pa rin sila kahit na nananalangin sila. Diba, parang walang laman yung panalangin nila. Parang nananalangin lang sila kasi dapat manalangin. At ang advice po sa atin talaga ng Panginoon ay hanapin siya ng tuluyan at magtiwala po sa kanya ng tuluyan bago humingi ng mga sagot at tulong at ipasa kanya ang lahat ng iyong mga alalahanin at maghintay sa kanya. So,
Tayo po ay magdadasal ng magkakasama ngayon, ayon po sa ating presider, at ang panalangin ko po sa bawat isa sa atin ay may mga napulot po tayo ngayong mga aral, at tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon sa kabila po ng may makahilingan po tayo na hindi pa nagbibigay sa atin ng Panginoon. Yan lamang po, at magandang gabi muli sa ating lahat. Ayan, tayo po ay darako na sa ating prayer band. Kung sino po ang may mga kahilingan at pasasalamat po, ay maaari na pong tumayo at maaari nyo na pong sabihin kung ano po yung inyong kahilingan. Tuloy po natin panalangin ang mga nasalanta doon sa malaking fire sa Los Angeles. Hindi pa po tapos yung sunog. Kumakalat pa po. Kaya ang dami na pong namatay at acres and acres of land na ang nasunog. Kaya po, marami siguro tayong mga mga kapatiran doon na involved doon sa sa sunog. Kaya po panalangin po natin sila. At sana po ay ito po ang sunog na ito ay reminder po sa lahat sa atin na ang Panginoon po ay malapit na malapit na. Sama din po natin sa panalangin ng ating mga kapatiran na nagwawalang bahala sa panahon ngayon. Nawa ay makasama, bago muli ang lahat, ay makasama muli natin sila. Lalo tigit ang ating mga pamilya. Atin din pong isama sa dalangin na tayo po ay puspusin na banal na Espiritu sapagkat sa taong ito ay maraming mga banta na may kinalaman sa atin pong individual na kakaharapin. Crisis at karamdaman, lalo't higit sa spiritual na pakikipagbaka na marami ang pwedeng mangyayari sa taong ito na tayo ay nangangailangan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya dalangin natin na tayo po ay mahanda at puspusin tayo ng banal na Espiritu na masumpungan sa buhay natin ang mensahe na narinig natin ngayong gabi na mayroon po tayong mapagpakuwabang puso at tayo po ay magiging epektibo na gagamitin din ng Diyos sa gawain na atin pong kakaharapin ngayon, na atin pong gagawin ngayon sa buwan ng March, April, na magiging tunay tayo na kasangkapan ng Diyos para sa kanyang gawain. So, sama natin sa dalangin yan, mga kapatid. Ayan po, kung wala na pong mga
Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ah, alam ko po ang bawat isa ay nangangailangan ng panalangin. Ganoon din para sa ating mga kapwa. At ako po ay isa na ngayon na sa mga nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok sa aking buhay, yung aking spiritual, ay kung mapapansin nyo po ay bihira nyo po akong makita na ngayon dito. Hindi na katulad po nung una. So, ako po ay sa ngayon po, sa totoo lang po ay nanlalamig ako. Gawa nung mga pagsubok na hindi ko napapagtagumpayan. Kaya minsan nabasa ko po na sabi ng banal na kasulatan na ipanalangin natin ang isa't isa upang tayo ay gumaling. Yun po ang aking kahilingan ngayon, mga kapatid, na upang gumaling ang aking spiritual na pananampalataya, ay isama niyo po ako sa panalangin upang patuloy po akong maglingkod at makapaganda sa pagbalik ng ating Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan po, kung wala na pong mga kahilingan, akin pong ulitin ang prayer po ni Ma'am Mercy patungkol po doon sa nasunugan doon po sa Los Angeles, mga kapatid. Atin pong ipanalangin na sila po ay patuloy na tulungan ng Panginoon doon, at ganoon din po yung mga naapektuhan sa sunog po. At atin din pong ipanalangin ang iba po nating mga kapatiran, ang panalangin po ni Sister Yuli Mantala, ang ating pong mga kapatiran na yung iba po ay hindi na din po nakakapagsimba, na atin pong makasama dito sa ating bahay-sambahan. Ganon din po ang panalangin ni Brother Ronnie na tayo po ay patuloy na puspusin ng Panginoon, lalo-lalo na po sa, yun nga, sa ating ngayon sa 2025, hindi po natin alam kung ano yung mga pagsubok na ating pagdaraanan. At ganoon din po ang panalangin ni Brother Dudes na siya po ay patuloy na palakasin ng Panginoon, at ganoon ang kanya pong spiritual na pananampalataya. So tayo po ay manalangin na lang po, mga kapatid, ng dalawang grupo po. Isa po sa grupo po dito sa kabila at isa po dito.
Para po sa pagtatapos ng ating serbisyo sa gabing ito, ating awitin ang The Home Where Changes Never Come sa may bilang 379. The Home Where Changes Never Come. The home where never changes never come. The home. Leaning on the everlasting arms. Manaming banal, nandiyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin at tinadakila. Panginoon, humingi po kami patuloy ng aming mga kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang po sa inyong dakilang harapan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kahit sa kabila po na aming mga kasalanan naming nagagawa ay inyo pa rin po kaming patuloy na iniingatan. Pinagkakalooban po ng mga biyaya. Tigit sa lahat, Panginoon, ng buhay, araw-araw niyo po itong binibigay sa amin. Dalangin po namin patuloy, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay. Ikapunawa ang siya magpatnubay sa amin, sa aming pag-uwi. Dala-dalawa po ang aming mga natutunan niyong gabi na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po ng mapag-antay na puso at puso, Panginoon, o puso po na umaasa po palagi sa inyo at nakikilala kayo bilang isang dakilang tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagdinig sa aming manalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Hello.